Isang resolusyon ang inihain ngayon sa Kamara para iparating ang kanilang pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. Ilang mga kongresista iginit na dapat na sundan ng mga politiko at kandidato ang kabutihang loob ng Santo Papa. Si Mela Esmoras sa Sentro ng Balita, live, Mela. Angelique, para nga sa ilang kongresista, isang mabuting ehemplo si Pope Francis na dapat lang pamarisa ng ating mga pampublikong opisyal, gayon din yung mga kumakandidato para sa Hatol ng Bayan 2025. Sa ngayon nga, nagpaabot na rin ang pakikiramay ang mga kongresista sa naging pagpanaw nga ni Pope Francis. Dito sa Kamara, naghain na si Agri Party List Representative Wilbert Lee ng House Resolution number 2265 para formal na maipaabot ang pakikipsimpatya at pakikiluksa ng mga kongresista sa nangyari. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, para sa kanila, hindi lang isang Santo Papa si Pope Francis, kundi isa ring guiding light sa panahon ng kadiliman. Hindi raw makakalimutan ng House Leader ang naging pagbisita nito noon sa kanila sa Tacloban City kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Bagamat lumisan na si Pope Francis, mananatili niya sa puso ng bawat isa ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Ang iba pang mambabatas nagbalik tanaw rin sa kanilang karanasan kasama ang Santo Papa. Isa raw siyang mabuting ehemplo na dapat tularan ng mga pampublikong opisyal kaya hindi ng mga kumakandidato sa eleksyon. Maging ang mga kongresistang hindi katoliko, nagpaabot din ng pakikiluksa. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Coming from Leyte, coming from Tacloban, medyo may personal na connect sa amin. He was there when our region was recovering from Typhoon Yolanda, when we were at our lowest. He was there to really assure us that we were not alone and that he's there for us. Sabi nga niya, a little bit too late, but he's there. I'm here. Alala ko pa yung sermon niya nung misa niya sa tarmac ng Tacloban. And all these images, all these memories keep coming back to me since we've learned of his passing. So while we mourn, while we are sad by his passing, no, at the same time we are also grateful, and we want to express that gratitude to him for being not just a pope but really a father to many of us Filipinos, especially in Eastern Visayas. We join the global community in expressing our sympathies to the passing of Pope Francis, kasi he's one of the leading voices in pushing for, number one is human rights. He's very active. Before he's becoming a pope, he was really active in interfaith dialogue. I believe he's very much active in supportive of that, the avenue of creating a more humane and more tolerant world. And Islam is one of those religions that really pushes for that understanding and tolerance among the three major Abrahamic faiths. So, of course, we send and express our sympathies to the Church and to the entire Roman Catholic community. Angelique, kanina sa ating mga panayam sa mga kongresista ay natanong din natin sila kung sa kanilang palagay ay dahil isa nga ang Pilipinas sa isa sa mga pinakamalaking Catholic country sa buong mundo ay napapanahon na ba para magkaroon ng Pilipino na Santo Papa bilang susunod nga kay Pope Francis. Pero sa ngayon dahil nga nagluluksa pa ang lahat sa kanyang pagkamatay ay para sa kanila mas mainam na unahin muna yung pagluluksa at pakikiramay sa mga Katoliko nga dito sa pagkamatay ni Pope Francis. Angelique? Yes, Mela, may mga kongresista bang personal na dadalaw sa burol o di kaya dadalo sa funeral rites ni Pope Francis? Angelique, si Pope Francis kasi bilang isa ring head of state, siya yung nangunguna sa namumuno sa Vatican City. Natanong nga rin natin yan sa mga kongresista kasi marami na rin na even yung simpleng misa ni Pope Francis sa Vatican City ay dinadaluhan nga rin ng mga personalidad at matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ngayon, Angelique, sabi nga ni Congressman Jude Asidre, siya mismo personally ay gusto niyang dumalaw sa Vatican. Hindi man makaabot ngayong
yung burol o sa libing nga ni Pope Francis ay sisikapin niyang makadalaw doon kahit nga pagkatapos ng eleksyon o sa loob ng taong ito. At Angelic, sa atin namang sa iba pang house leaders at sa iba pang opisyal ng pamahalaan, hinihintay rin nila yung pagkakaroon ng official channel at yung komunikasyon nga para malaman yung lahat ng detalye hinggil nga dito sa magiging libing ni Pope Francis. At yan din yung inaabangan natin na kasama sa mga magiging anunsyo ng ating mga opisyal kung sila nga ay magpupunta rin sa Vatican. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Las Moras.